the terms that is being used. The term is divorce. Now, it is different from another two terms na ikay ginagamit. Ang two terms na ito. Yung isa ay separation, separation, at isa ay annulment. Okay? Hindi magkakapareho yung divorce, separation, at annulment. Okay? Sa Tagalog, wala tayong word for divorce. Kaya ginagamit ay pag-iwalay. Kaya naman, madali tayo nalilinaw na ikakaiwalay na naman pwede naman asawa. Hindi. Iba yung iwalayan, iba yung separation sa divorce. Ano yung magkakaiba? Una, yung divorce ay ang pagpapawalang visa ng kasal. Okay? Pagpapawalang visa ng kasal. Halimbawa, ang kinuha nila dito ay kasal ay para sa kontrata. Na kapag mayroong violation sa kontrata, nagiging non-employ yung kontrata. No? Okay? Hindi na non-employ. Mayroon yung karapatan kailangan ay pag-isa kung sino lang ang hindi tutupan. Okay? So, yun yung ikama ay iniisip ng mga karamihan na ang kasal ay isang kontrata lamang. Sa kasusuan, ang pag-ayaw na o pwedeng pawalang visa. So that is divorce. Okay? Yung annulment ay hindi divorce. Okay? Yung annulment ay ang pagpapatunay na walang visa ang kasal sa simula't simula. Ano ibig sabihin? Meron kong wedding, nandiyan yung wedding, no? Ikinasal sila doon sa simbahan. Pero paano sasabihin mo, walang kasal na nangyari? Ibig sabihin, invalid ang kasal. For so many reasons, no? Kadalasan ginagamit sa civil court, iba ni psychological incapacity. Okay? Kung pwede ba mag-isip yung lawyer at congressman, na hindi lang yun ang dahilan para magkaroon ng o para isang kasal ay walang visa. Halimbawa, no? Halimbawa, okay? So, alam naman yung mga artista, halimbawa, nag-asawa ka. Akala mo, lalaki yung napakasawa mo. Yung pala, prosto pamilya. O, natatanda niyo ba yun? Ibig sabihin, pareho lang palagay ng gusto lalaki. Ngayon na kayo pinalaman, nalaman ko lang after marriage. No? So, ibig sabihin, mayroong pagdidignan na nangyari. So, that is a ground for annulment. Walang visa yung kasal na yun. Bakit? Sapagkat mayroong pagdidignan na ginawa sa simula pa bago kasal. Ang nalaman ko lang, pagkatapos ng kasal. O kaya akala mo, patuloy na kayo nagsasama ng misis ko. Pero, hindi siya magkaanak-anak. Nagpagaling ka secretly. Pero wala ka ng diferensya. Pero ang nangyari pala, hindi pinagdapat sa iyo ni girl na pala siya. Wala siyang manifest. Okay, gagawin mo. Di ba? Meron pagpilihan. Okay. Mali. Pagkat sa kasal, kinakailangan lang babae alam nila kung ano ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya kayo nagdidikit, di ba? That is annulment. Okay? Pagpapatunay na walang visa ang kasal. Marami pa ang dahilan. Ayaw ko na sabihin. Okay? Pero, yung ikatlo ay separation. Separation, no, you believe separately. No? Parang ito, pwedeng pagkatihan kung gusto ninyo. Pero, hindi na naman nila, wala nang visa ang kasal. Okay? May visa ka rin kasal, kaya hindi ka pa rin pwede magpag-asawa ng iba. Okay? So, yun yung term na gano'n. At ang gano'n dito, is it lawful for a husband to divorce his wife? Now, instead of answering directly doon yung tanong nila, ibinit ni Jesus yung tanong at sabi niya, what did Moses command you? Ano sinasabi ni Moses tungkol dito? And then they said, Moses permitted the husband to write a bill of divorce and dismiss her. No? Pinapagkakala ni Moses na hiwalayan,
Ang sabi niya ay ito, because of the hardness of your hearts, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ginawa niyo ito. Pero sabi niya, but from the beginning of creation, it was not so. No? And then he quoted our first reading for the book of Genesis, and he said, God made them male and female. And for this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined his life to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, may you be separate. Then that is the declaration of Jesus about the indissolubility of marriage. Hindi maaaring mawalang isa ang kasal na mag-isa. Bakit? Sapagkat ito ang plano ng Diyos. Hindi plano ng tao. Ano ang nangyayari? Pilitin natin kung ano ang gusto natin. Dahil sa katigasan ng ating ulo, we wanted to bend the moon. We wanted to bend the law of nature. Bakit? Sapagkat matigas ang ating ulo. Hardness of our heart. But let us reflect on marriage. We call marriage as a sacrament. And when we say that marriage is a sacrament means a sacred sign. A sacred sign. Sacra means holy. Sacra is holy, sacred. A marriage is free. It is a sacred symbol. And not just a symbol, but it embodies what it symbolizes. At ano sinisimbolize yung marriage na ito ay walang ibang kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ang bawat ikinakasal at ang bawat mag-asawa tandaan ninyo, kayo ay ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa kanyang bayan, sa atin ang kanyang tinawag. Sa mapaanong paraan na tayo ay naging tanda ng pag-ibig na ito. Alam niyo, aamin ko sa inyo, saludo ako sa inyong mga may asawa. Sino sa inyo may mga mag-asawa na dito? Pakitaas ang anak kamay, taas ang ayan, mapagdiba na. O talaga natin yung mga mag-asawa na dito. Alam mo lang, every time na makakita ko ng mag-asawa na lalakad na mag-ahawak ang kamay, kahit matanda na, it challenges me to ask myself, saan tayo natin ako? Hindi may asawa, kundi maging faithful doon sa ating minamahal. Diba? You are the sacrament of God's love. Kaya as a sacrament of God's love, ang unang-una, the love involved in marriage is not a fruit of emotions. Hindi ito isang damdamin lamang. Kasi kung damdamin lamang yan, at katulad na nangyayari ngayon, marami ang hindi walay, marami ang ikay sumusuko, bakit? Sapagat nakakala nila ang pag-ibig ay damdamin lamang. Wala na po hindi na po tumitibok. Bakit hindi na tumitibok? Ewan po. Kasi kailangan ng damdamin mo, but again, love and true love, authentic love, is more than emotions. Authentic love is actually a commitment, a decision to live. It is a decision to love. Talagang minsan kung nakakambali yung aking pansin sa naman na sinalaw ko sa ulit ng parokya sa bukid, hindi ka ng bukid. At doon na rin punta kami upang pakiramay doon sa isang matanda. Isang partner, namatay ang kanyang asawang lalaki. At habang nagpapwetuhan kami at yung mga tandang doon, isang kanilang comment, alam niyo, Father, yung mag-asawa iyan, hindi natin nakita iyan na magkaiwalay. Lagi silang mag-asama. Asabi mo ako, Father, kahit na may sakit ang tamang ko, kagalipanin ang naman ko. Sabi ko, tinanong ko yung babae, yung matanda. Sabi ko, aswerte niyo naman.
Paano ba kayo niligawan? Kita ka. Sumunod sa akin yung matanda, inarinig ang soft voice. Ang sabi niya, hindi niya po ako niligawan. Ha? Eh, sino naligaw ikaw? Ang sabi niya, hindi po. Eh, paano? Ang sabi niya, pinagkasundulan sila ng kanilang mga magulang. Doon sa bahay ko, nung ipagod sa pare, kung ano pa sa anak ko, okay na. Ganon na nangyari sa kanila. Ganon. Opo, pare. Eh, nagmahalan na yun. Eh, bakit? Kami pinagkasundulan. Ano ba ito? Kundi ang mahalin siya. Agalit din naman siya sa akin. Love in a relationship a decision of love. Not only once, but every day. Every day, nag-iisip ka. You have to renew your love. Hindi ba ganun din ang love ng Diyos sa atin? No? Ang pag-ibig ng Diyos, kung nandami kami moment ng dami ng Diyos, talagay ko, magkakatanin niyang pinagalaman. Pero hindi, because of us commitment to love us, ano man ang nangyari, ano man ang gawin natin, ano ang ginagawa ng Diyos, He continues to love us. Bakit commitment na yun? Ang ibigay niya yung kanyang sariling anak, ang ibigay niya ang kanyang sarili bilang pag-ibig niya sa atin. It is the commitment, hindi nagbabago. Kaya kung dumating sa punto ng buhay ng mag-asawa, ganoon din sa ating mga pamilya, na mayroong pagtulunan, hindi yun dahil sa ilang hindi ka na umiibig, kundi you fail to commit yourself to love. Okay? Bakit ka wala? Eh kasi siguro stop loving. No? Kaya minsan meron naglagay ko sa Facebook page, sa page niya, sa page niya, naglagay ka ganoon, natuturuan ba ang puso? Abay, sinagot ko. Abay, syempre. Syempre. Commitment yun eh. Commitment lang. Kung paano ang Diyos ay nagpasya na nag-ibig tayo from the beginning, hindi nagbabago. Ikatawa, dahil pag-ibig sa mag-asawa, hindi mo lamang pag-ibig, yung magandang katangian niya, pagkasama na doon, pati ang kanyang kahinaan. Okay? And in this case, sa tayo mag-asawa, ma-appreciate yung maging pamilya tayo, na you cannot expect your husband to be like you, or you cannot expect your wife to be like you. No? Yung babae always maghihintay na sabihin ng kanyang mister, I love you. Pero ano yung kapag lalaki, pero hindi na niya siya, pero usually, ang way ng pagsasabi ng lalaki na mahal na yung kanyang business, ay yung kundi yung kanyang ginagawa. Nakatapos siya, nagpupuli siya, kapag ikusan mo, susunod. Okay. Isang dalito. Diba? Pero yung babae, naghahanap siya na sabihin sa kanya, I love you. Pero kapag lalaki naman, nakukulitan. No? Bakit? Yung misis niya lagi sasabi, Dad, I love you. Dad, I love you. Ang magkaya siya. No? Okay. At ganyan na-appreciate yung differences. Dalawa. Kaya you have to accept bakit? Tandaan natin, minahal tayo ng Diyos. Okay? Hindi dahil sa katibilitan, kundi minahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay naging kaibigan. Ganun lang po sa pagiging kasal. Pag-isan, ganda ng lalaki. Pag nakita ng lalaki, galing ng diskarte ng lalaki mo, lumamang ng diskarte. Pero nakikita ito lumang gusto na. Bakit? No. Diba? Okay, kung isa naman, babago ng lalaki, kapangit ba ng babae? Diba? Okay. Pero hindi. At the end, I realize that ikaw na ay kasabihin na, you did is in the
Isang behold yan. No? Okay. Bakit naging maganda para sa kanya yan? Naging bago yan para sa kanya? Kasi iniibig niya. Okay? No? Iniibig niya. Nagbago ba siya? Hindi eh. Kaya siya, no, ilag ka sa kanya kasi iniibig mo siya. Not because of anything else na kapakitan niya. Pero when you make the decision to love that person becomes very natural to you. He or she will be the most attractive woman, man. Diba? Kasi hindi ko kaya kapag tanong ko lang, maybe, tabi na rin diba? Bakit? Tayo na mo pula sa pag-ibig. Ilan ang bakit? Alam namin si Lord na nag-ibig. Kaya ang challenge kami. Hindi ko kasi am I looking and pulling them? Am I faithful to this love? Kasi hindi ka naman lahat sa us. Not because we are not lovable, attractive, no. But because by loving us, we be found lovable as it is. Halika nito, kadalasan kapag nagkakamoy na ang mga kasama, yan kumarinig. Sabi niya, Father, sobra na po ang pag-ibig na binibigay ko. Tingin ba ko? Ha? Multo ka ba? Okay. Bakit mo nasabing sobra? Kailan ba naging sobra ang pag-ibig? May sobra bang pag-ibig? Hoy, may sobra bang pag-ibig? Hindi ka masagot na. Wala. Walang sobrang pag-ibig. Buhay ka ba? Okay? Buhay ka ba? Ano sinabi ni Lord? Ang sabi niya, anong pag-ibig ang hinigil sa pag-ibig ng isang tao na nagkakalo na kanyang buhay para sa kanya kaibigan? Diba? At hindi na sinabi yun, kundi ginawa niyo. Kaya yung ano sa training natin, God or Jesus offered Himself. Even to die, bakit? Because of His love for us. Sobra kayo pag-ibig ng tao hindi. Tandaan natin, kulang pa rin yung pag-ibig natin. Akala ko lang sobra. Tingnan mo, kung ang inisip ko, sobra yung pag-ibig mo na, you are becoming selfish and private. Hindi mo nakikita kung paano nagtitiis yung isa sa iyo. Kung paano siya nagtitiis sa iyo. Kung paano ang nakita kapulakan mo. Ang nakikita na natin yung buong kapulakan ng iyan, pero hindi natin nakikita ang kapulukan at kapulakan natin. Okay? So, no one can claim that he or she loves more than enough. Because human love will remain nothing. Dahil ito, una, hindi ito sapat. Okay? Hindi sapat. Kaya sabi niya, kapag tayo nagtutunda, kapag piling natin, una yung pag-ibig natin, ano yung ating binibigay ay ang pag-ibig ni Jesus. Lord, fill up what is lacking in my life. Fill up my darkness. Fill up my darkness. Para sa aking ninanahan. Ikaw na ang mag-kompleto. Hindi kaya kompletuhin mo. Di ba? Dahil lang sa natin. Kaya, kung aking nagregalo ang buhay ng kasama, divorce is not the answer. Ang lagi natin na problema ay walang ibang hindi because of the hardness of the hearts. Walang gusto umaking, walang gusto magpapababa, walang gusto makinig, walang gusto magkaya ng hindi pag-ibig. Samantala ng Diyos, dinayaan niya ang lahat.
Walang langit sa kanya dahil sa pag-ibig niya sa atin. And again, tandaan niyo, pag namahal ng mga asawa, kayo ang idol ko. Bakit? Hindi ko kaya na ito ay pag-isip sa umaga o nga ng mister mo o misis mo ang nakikita pa. Araw-araw na imagine. And then, bago pa matulog, kung ano na lang niya ang makikita mo. Diba? Hindi lang yan. Dahil ang decision mo, you have to consider siya. Hindi lang ikaw. Diba? Okay? Kaya nasabi sa inyo, okay? Every time nakakakita ko ng magdala ko magpupos na maganda, nagtanong mag-ahawak ng kamay ng devotees to catch your attention. Kaya minsan, there was some meditative ng picture, gawin kami yung maglalakad na 150 kilometers. So, sa habang magdala pero kahit na sa mga tanda na, ang bagay na pagkahan, pero pagkahawak pa sa kanilang kamay. Pagkahawak pa sa kanilang kamay. Ang sabi ko, ako naglakan pa na mag-isa. Sila, naglakan pa sila magkasama. Ganun sa atin yung isa. Paglalagay natin na magkasama. Paglalagay pa natin, anak niya, kapiling natin.